Hinihintay ninyong lahat. Ito po ang meeting ni Avance ni Magdalena. Mga kababayan, ang ating pong bansa ay tumatahak ngayon sa isang sanandaan pagpolitika. Ang ating pong rule of law at ang due process of law ay nakokompromiso na at hindi na po umiiral sa maraming pagkakataon. Marahil naaalala pa ninyo sa umpisa ng taon ito na mula nakararaan isang malaking bahagi ng ating sambayanan ang gumawa ng isang tahimik na pagkilos upang hilingin sa ating mga namiminuno na hanapin natin ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa ating bansa. Ang malaking bahagi ng pagkilos na yon ay nagpahayag ng kanilang saloobin na napakalaki ng problemang hinaharap ng ating bansa. At ipinakiusap nila isanatili ang adhikain ng maraming Pilipino na huwag na sanang ituloy ang impeachment sapagkat ito ay magbubunga lamang ng pagkabahagi ng ating mga mamamayan at ng ating mga pinuno. Nakakalungkot po sapagkat halos isang buwan lang pagkatapos ng pagkilos na yun, pagkatapos ng pagkilos na yun, ang House of Representatives mismo at namuno upang i-impeach ng Vice President. Sa mga tuwing mga kababayan, hindi po nila pinakinggan, hindi po nila binigyan ng pansin o paggalang ang maramihang pagkilos na yun, ang humihiling ng kapayapaan at pagkakaisa. Kaya po ang nagiging bunga ngayon, mga kababayan, lalo pong lumukha ang pagkakabahagi ng ating mga mamamayan. Hindi lamang po yun, lalong lumukha ang pangkabuhayan ng ating bansa. Sa maraming pong lugar na aking pinuntahan, halos lahat po ay nagsasabi na napakahirap ng kanilang kalagayan. Totoo po yun sapagkat sa ngayon, ang presyo ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain ay hindi na halos maabot ng kinikita ng pangkaraniwang manggagawa. Ang totoo po, sa survey na lumabas noong nakaraang buwan, ang nagsasabi na 27% ng ating mga mamamayan ngayon ang nakakaranas ng gutom. Kung tawagin po nila ay involuntary hunger. Ibig sabihin po niyan, kahit gusto nilang kumain, wala silang kain. 27%. Masyadong mataas po ang bilang na yun. Ang ibig sabihin nun, halos 38 million Filipinos ang nakakaramdam ng gutom. Ito po dapat ang bigyang diin. Ito po dapat ang unahin ng ating pamahalaan. Ngunit ang nangyari po, dahil na sa pagkakawatak-watak natin, napakahirap na yun ng kalagayan natin. Ang ating pong national debt ngayon ay umabot na ng 16 na trilyong piso. Napakahirap pong kalagayan yan para sa isang bansa. Katulad
ng Pilipinas. Naghahari pa rin ang korupsyon ngayon dahil nako sa hindi pagkiral sa maraming pagkakataon ng rule of law at ng due process. Paano natin mapapalakas po ngayon yung ating law enforcement? Paano po ngayon yung monitoring? Paano po ngayon yung oversight function na sana'y nababantayan ang pagpapatupad ng maraming batas sa ating bansa? Wala na po. Halos 30% po ng pera ng kababayan ang pumupunta sa bulsa ng Pilipinas. Ganito na po ang kaawa-awang kalagayan ng ating mamamayan. Nasasakripisyo po ngayon, pati po yung serbisyong pampubliko, yung edukasyon po ay sumadsad na ang kalidad ng edukasyon. Pati ang ating public safety, pati ang public health ay naharap sa isang napakalaking problema. Dahil po sa korupsyon. Ang ginagawa po ngayon ng mga pinuno ng ating bayan, siguro po kayo ay mga witnesses na rin. Kayo po nakakakita kung anong ginagawa nila. Nagbibigay na lamang sila ng ayuda. 5 klase po ngayon ang ayuda na ibinibigay sa mga kababayan natin. 5 klase po. Ang una po yung 4Ps. Sinundan po yung ng MAIC, sinundan pa ng AIX, ng TOPAD, at ng AKA. Alam po ba ninyo kapag susumahin natin ang halaga ng 5 klase ng ayuda na ito na pinamimigay sa ating mga mamamayan, ito po ay aabot ng mahigit 194 billion pesos. Malaking halaga. Sa halaga ito, ang dapat po mabiyaya, dapat matulungan ay hindi bababa sa 27 billion na Pilipinong mahihirap. Ang maserbisyuhan, yung bilang na yun ang dapat maabutan ng ayuda. 27 billion na mahirap na Pilipino. Ilan po kaya sa mga kababayan natin ngayon na nakakatipon ang magsasabing kayo man ay nabigyan ng ayuda? Kayo po ba lahat ay nabigyan ng ayuda? Sa dami po ba ninyo yan ay wala man lang isang nabigyan ng ayuda? Maaaring tama po kayo sapagkat sa pagtaya ko, sa sarili kong pagtaya, wala pang 10% ng 27 million Pilipinos ang nabibigyan ng ayuda. Sapagkat sa aking palagay, sa aking pag-observa, pinipili lamang nila ang binibigyan ng ayuda. Yung kakilala nila, yung barkada nila, yung kasama nila sa partido nila, yun ang nabibigyan. Sa kapatid, hindi po mabisang paraan. Hindi po yan ayuda na yan ang sagot para ibangon ang mahirap na kalagayan ng ating mamamayan. Ang ayuda po sa kanyang natural na kalagayan ay pantulong lang talaga sa mga emergency. May nasunugan, may nabaha, may nabagyuan. Kailangan mong tulungan, pero hindi po sa paraan na ito yung ginagamit nila para sa ganun ay masilaw nila kayo na akala mo nagseservisyo sila. Ang binibigay po nila ay magpapasaya lamang sa inyo sa loob ng isang araw. Kung halimbawa tumatakbong senador, magbibigay sila ng ayuda, magiging masaya lang kayo sa loob ng isang araw. Paano yung napakaraming araw sa loob ng isang taon na iuupo nila bilang senador? Anong magiging kalagayan? Magkano na po ba ngayon ng 1 kilo ng bigas?
ba 20 pesos lang? Budol yan! Meron kasi nangako na ibababa niya sa 20 pesos ang bawat kilo ng bigas. Budol! Nangyari po yun? Hindi! Nangyari po? Hindi! Hindi mo nangyari. Magkano po ba ang presyo ng kuryente? Mura o mahal? Mahal! Ang presyo ng gamot, mura o mahal? Ang pagpapahospital, mura o mahal? Alam po ninyo, yun po yung pinoproblema ko kung ako po nasa. Nung ako po'y kapapasok lang sa House of Representatives, iniisip ko na po, binasa ko na po yung batas sa kuryente. At nakalagay po doon na pangunahing layunin. Ibigay mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Yun po yung nakasulat sa batas. Bakit po pagkatapos ng 24 na taon, yung kabaliktaran po ang nangyari? Ang singil ng kuryente sa ating bansa ngayon ang pinakamataas sa buong Asia. Bakit ganun po ang nangyari? Dahil wala pong nagbabantay sa pagpapatupad ng mga batas. Mga batas na sana'y nakapagbigay ng benepisyo sa inyong lahat. Ganito na lang po ang gawin natin. Alam ko po na ako ay mananalo bilang isang senador. Kapag nandun na po tayo, kakausapin ko ang aking mga kasama at sa palagay ko naman ay papayag sila na. Kung hindi sila papayag, itatanungin ko sila. Kung hindi kayo papayag o kayo mag-isip ng mas mabuti sa aking panukala. Kung wala kayong maisip na mas mabuti sa aking gagawin, huwag na kayong magpagdebate at wala naman kayong ilalaban. Ganito po ang gagawin natin. Dahil hindi naman lahat ay nabibigyan ng ayuda. Ang karamihan na ay kinukurap lamang nila. Ang gagawin po natin lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng 2,000 na kuryente pababa. Ililibre na po natin yun. Pwede natin gawin yun sa pagkat at mabibigyan po ay 27 billion Pilipinos. Ibig sabihin, walang lamangan, pare-parehong mabibigyan. Walang corruption sapagkat dire-diretso yung pakikinabangan. Wala rin pong magpapapogi. Walang magpapasikat na akala mo sa kanilang bulsa galing yung pinanibigay. Hindi po. Kung sakasakali po, meron maglakas ng doon, magbigay sa inyo, kunin nyo, huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Sapagkat pera po ninyo yun. Pera po ninyo. Tingnan po ninyo ang nangyari sa ating bansa. Vlogger na naka-live dito. In-impeach nila yung Vice President. At naghihintay lang po na matapos ang halalan kapag nakakuha sila ng bilang sapagkat 16 lang ang kakailangan nilang bilang ng mga senador para tanggalin ang Vice President. Gusto niyo ba matanggal ang Vice President? Ako rin po, ayaw po matanggal ang Vice President.
Bisita po natin ngayong gabi. Sinis Hanilan na Bansabi. Bisita rin po natin ngayong gabi si Miss Veronica Titi Duterte. Salamat po sa kanilang pagbisita sa ating meeting de avance. Hindi po tama ang gagawin nilang pagtanggal sa Vice President. Sapagkat ang ginawa po nila na proseso ay mali. Kailangan po malaman ninyo ito. Para tanggalin ang Vice President, kailangan po makakita kayo ng ebidensya na magagamit natin ay isinasaad na saligan, asang saligan. Ang ginawa po nila ay sinuri po nila yung tinatawag na confidential funds ng opisina ng Vice President. Sinabi ko na po sa kanila, hindi ganito ang paraan. Unang-una, ang House of Representatives po ay hindi commission of audit. Hindi po kaming auditor. Wala po kaming mandato